Mga kapatid, simulan natin ang ating pagninilay. Ang ating pong pagninilay ngayon ay tatlong bagay lang ang akin pong pupuntusan. Una ay ang pagkahabag. Pangalawa ay ang pagkakaloob. Pangalawa ay ang pagmimisyon or paglilingkod. Yun ay ikatlo. Ano yung una? Pagkahabag. Pangalawa, pagkakaloob. Pangatlo, pagmimisyon. Bakit naman yun ang ating uumpisahan, ang pagkahabag? Sapagkat si Jesus, noong mga panahon ng kanyang pagmiministeryo sa lupa, nakikita niyang ang mga tao'y dumadagsa. Ang dami. Ano ang dumarating kay Jesus? Habag. Ano ba ay pinagkaiba ng awa at saka habag? Parang ako din ang sasagot. Ang awa ay nakakita ka ng isang taong namumulot ng pagkain sa basura. Naawa ka. Nakakaawa naman siya. Namumulot siya ng pagkain sa basura, tapos ito ang kikainin niya at iuwi pa sa kanyang pamilya. Naawa ka lang. Pero hindi ka humantong sa habag. Bakit? Kailan ba pumapasok ang habag? Ang habag ay pumapasok kung itong taong ito na kinaawaan mo na namumulot ng pagkain sa basura ay papalitan mo ng mas malinis na pagkain. Yun yung habag. Hindi nananatili yung awa mo. Bagkos, gagawan mo ng paraan para yung kanyang sitwasyon gumaan or masolusyonan. Doon pumapasok yung habag. Lahat tayo marunong maawa. May nakita tayong natutulog sa kalsada, sa mga plaza, nakatira sa ilalim ng tulay, naawa tayo. Pero bibihira sa atin ang humahantong sa mataas na uri ng level. Yun yung compassion, yun yung habag. Sapagkat ang habag ay hindi nananatiling walang gawa. Ang awa, puro gawa. Ang habag, may kasamang gawa. Sa John chapter 6, nang si Jesus ay mangaral, siguro mahabang mangaral si Jesus, nakita ng mga alagad na magtatakip silib na. Ano ang suggestion ng mga alagad? Guro, pauwiin mo na po ang mga tao sapagkat wala tayong mapagpapatuluyan sa kanila at wala tayong maihahaing pagkain para sa ganyan karaming tao. Ano ang sabi ng Panginoon sa kanila? Huwag ninyo silang pauwiin. Baka sila'y magutom, mahilo sa daan at mahimatay. Oh my God. Tingnan ninyo. Yung mga alagad, nung makita yung pangangailangan ng mga tao, ang kanilang suggestion, paalisin. Pero pagdating kay Jesus, huwag paalisin. Mag-stay. Kayo ang magpapakain sa kanila. Hindi kaya sila na problema eh. Pero sabi ng Biblia, alam na ni Jesus ang kanyang gagawin. Mga kapatid, pansinin po ninyo, si Jesus masyadong may malasakit sa ating kalusugan. Ayaw niya tayong nagugutuman. Sabagay, ang mga taga-Bustos, hindi naman halatang kayo'y nagugutuman. Tingnan nyo ang braso ng katabi nyo. Yan ba ang nagugutom? Diba? Nagpala, di ba? So ayaw niya na ang mga tao'y umalis. Kundi ang sabi niya, kayo ang magpapakain. Sabi ng mga alagad, Panginoon, kahit halagang 200 denaryo ang bilhin, wala tayong mapapakain sa ganyang karami na tao. Ilan ba ang tao noon? Sabi ng John 6, 5,000. Pero, sabi ng mga scholar, hindi lang yun 5,000. Kasi ang binilang lang talaga, mga lalaki. Hindi kasama sa bilang ang mga bata at saka ang mga babae. Pansinin po ninyo sa gawain ninyo, sa mga nagsisimba, mabibilang ninyo kung ilan lang ang lalaki. Kaya nga kapag nagkarambulan dito at nagsuntukan, babae versus lalaki, bugbog sarado kaming mga lalaki. Bakit? Lamang eh. So kung hindi binilang ang bata at saka ang mga babae, ang tao daw, noong mga panahon na yon, nasa 20,000. 15 to 20,000 ang tao. Pagkatapos, sasabihin ng Panginoon, kayo magpakain.
Meron ba tayong pagkain dyan? Ano ang ginawa ng mga alagad? Naghanap. Ano ang kanilang nakita? 5 tinapay at 2 isda. Paiksiin na natin yung kwento. Nung itinaas siya ng Panginoong Hesus, dumami. Ang lahat ng mga tao ay nakakain. Anong ibig sabihin? Yung habag ni Hesus, hindi lang nanatiling habag, kundi ginawaan niya ng paraan para yung ganoong karaming tao ay mabusog, kumain. So ano ibig sabihin? Kay Jesus, palaging mayroong solusyon. Sa Mark chapter 6, nang ang Panginoong Jesus, nakita niya ang kanyang mga disciple na pagod. Kasi ang mga taong dumarating na kanilang pinaglilingkuran ay paroon at parito. Sabi ng Biblia, ang mga alagad ay hindi na magawang kumain. Kaya ano ang sabi niya? Tatawid tayo sa kabilang ibayo para kayo'y makapagpahinga ng kaunti. Tayo pong mga naglilingkod kay Lord, huwag nating inaabuso ang ating katawan. Pahipahinga din pag may time. Oo, si Jesus nga nakita niya yung mga disciple eh. Kailangan makapagpahinga kayo ng konti, makabawi ng lakas. Ngayon, nung sila'y sumakay ng bangka, yung mga tao, nalaman kung saan sila pupunta. Tingnan niyo, nung araw pa man, kahit wala pang cellphone, uso na ang mga marites. Ayaw, di ma. Naniniwala kayo? Na noong pang araw, marami ng marites. Pero hindi lahat ng marites masama. Yes. Halimbawa, si sister may problema. Hindi niya masabi yung kanyang problema kasi nahihiya siya. Sinabi niya sa isang sister na very close niya. Tapos yung very close niya, yun ang nagkwento sa ibang friend na meron siyang problema. Yung kanyang mga kaibigan, nag-usap-usap para matulungan at masolusyonan yung problema niya. So, nasolusyonan. Sinong may gawa? Eh di yung kaibigan niyang marites. So, hindi lahat ng marites masama. Kapag ang pagiging marites natin ay nakakatulong sa ating kapwa, ang tawag sa iyo ay good Samarites. Saan matatagpuan ang mga good Samarites? Dito, sa Bustos, chapter. Sa gawain ng Panginoon, maraming good Samarites. So, nakarating sa mga tao. Ang mga alagad, iniwan yung mga tao, sumakay sila ng bangka. Nung sila'y dumaong na, paglungsad nila, sabi ng Mark 6, yung mga taong iniwan nila, yun ang mga taong sumalubong sa kanila. Tika, paano nangyari yun? Iniwan eh. Pagkatapos yun din ang sumalubong. What? Alam po ninyo yung Sea of Galilee, parang Laguna de Bay, pabilog. Napapaligiran ng Laguna de Bay ng 3 probinsya. Laguna, Rizal, at saka Metro Manila. Maaring ang Panginoon nang galing sa Laguna, pupunta sila ng bandang Rizal para makapagpahinga. Pero yung mga taong iniwan nila sa Laguna, sa baybayin ng Laguna, nauna pa! Paano nangyari yun? Kasi ang mga tao, nang malaman nilang doon sila pupunta, binaybay nila yung dalampasigan, lakad-takbo, 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 hanggang maunahan nila ang grupo ng Panginoon. Nagalit ba si Jesus? Nung makita yung mga tao, nahabag siya eh. Sinabihan ba niya yung mga tao, "Mangulang niya kayo? Kaya nga kami umalis din eh, para makapagpahinga mga disciple. Oh no! Para makabawi ng lakas. Tapos nauna pa kayo. Umuwi nga kayo. Pinaalis ba? Sabi ng Biblia, siya'y nahabag at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay, pinagaling ang kanilang mga karamdaman, pinalaya ang mga inaalihan ng masamang espiritu. Anong mayroon kay Jesus? Habag. Kahit na ang kanilang layunin ay magpahinga, nang makita niya ang pangangailangan ng tao, nang ibabaw ang kanyang habag. Tayo, minsan, hindi ganun. Pag mayroong taong lumalapit, tumihingin ng tulong, ano ang ating sinasabi? Wala! Doon ka sa iba, humingi.